Pagtuklas at pagpapaunlad ng sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa. Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa. Ano ang talino? Ang talino ay ang kakayahan ng tao na mag-isip, umunawa at magpasya sa tama at makabuluhang paraan. Ito rin ay kakayahang umangkop at matuto mula sa karanasan upang makasabot sa mga hamon ng buhay. Tumutukoy din ito sa kakayahang lumikha ng solusyon, magpahayag ng ideya at makaunawa ng ugnayan ng mga bagay. Bawat isa ay may likas na talino. Ibig sabihin, walang taong walang talino. Magkakaiba lamang tayo ng paraan ng pagkatuto at pagpapakita ng galing. O kaya, ang iba naman ay hindi pa nila nadidiskubre ito. At naipamamana ito mula sa magulang. Maaaring maimpluwensyahan ng genes o lahi ang ilang kakayahan o talento ng isang tao. Halimbawa, kapag ang ina ay magaling sa musika, ganun din ang ilan sa kanyang mga anak dahil nagmana ito sa ina. Ang talino rin ay naipauunlad sa pag-aaral at karanasan. Ibig sabihin, mas tumatalas ang talino habang ginagamit at pinauunlad sa araw-araw na gawain. Ito rin ay nahahasa sa kapaligiran. Natututo tayo mula sa mga taong nakakasama, sa kultura at sa mga sitwasyong ating nararanasan. Ang talino ay napauunlad din sa disiplina at pagsisikap. Ibig sabihin ang patuloy na pag-iensayo, pagbabasa at pagkatuto ay nagpapalawak ng ating talino. Sa pananaw naman ni Howard Gardner, ang talino ay isang koleksyon ng iba't ibang kakayahan na nagpapakita ng natatanging galing ng bawat individual. Si Howard Gardner ay isang Amerikanong psychologist at professor ng Harvard University at nakabuo siya ng isang mahalagang teorya. Ito ay ang multiple intelligences na nagbigay daan sa panibagong perspektibo tungkol sa talino na kakaiba sa tradisyonal na kahulugan ng katalinuhan. At ayon sa teoryang ito, ang mas angkop na tanong ay, ano ang iyong talino? At hindi, gaano ka katalino? Sapagkat ayon sa kanya, bagamat ang lahat ng tao ay may angking likas na kakayahan, iba't iba ang talino at paraan ng pagkatuto ng bawat isa. Ngayon, tunghayan natin ang Multiple Intelligences Model o Wheel of Multiple Intelligences bilang visual representation ng iba't ibang uri ng talino ayon kay Howard Gardner. Ang iba't ibang uri ng talino ayon sa teoryang ito ay una, linguistic o word smart, mathematical o logic smart, naturalistic o nature smart, intrapersonal o self smart, visual or picture smart, musical or music smart, kinesthetic o body smart, at interpersonal o people smart. Ngayon talakayin natin ang bawat isa at magsimula tayo sa linguistic intelligence o talino sa wika. Kakayahan o palatandaan. Ang mga taong may ganitong talino ay una, mahusay sa paggamit ng salita sa pagsalita o pagsulat. Sila yung mga estudyanteng kaya agad makabuo ng malinaw na ideya kapag may recitation at kadalasan pa nga ay nagiging spokesperson ng grupo dahil ang ganda nilang magpaliwanag. Pangalawa, marunong magpahayag ng damdamin at kaisipan ng malinaw. Hindi sila nauubusan ng words kapag tinatanong at kayang mag-express ng feelings nila sa isang paraan na madaling maintindihan ng lahat. Pangatlo, mahilig magbasa, magsulat o gumawa ng tula at kwento. May mga notebook silang puno ng tula, kwento o diary entries at sobrang saya nila kapag may bagong libro o comic na babasahin. At gusto ng mga bagong salita o bokabularyo. Curious sila sa mga salitang bago sa pandinig at sinusubukan nilang gamitin ito sa everyday conversations para sa pagsasanay. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito ay pwedeng teacher, lawyer, reporter, writer, speaker, at vlogger. Pangalawa,
logical, mathematical intelligence o talino sa lohika at matematika. Kakayahan o palatandaan. Ang mga ganitong may talino ay mahilig magsuri at mag-solve ng problems. Nakikita nila ang mga math problems bilang challenge, hindi punishment. Kaya enjoy sila mag-isip ng tamang sagot. Mahilig sa step-by-step methods at patterns. Lahat sa kanila na co-organize, mula sa school task hanggang sa pagpaplano ng araw nila. Kasi gusto nilang may malinaw na proseso. Sila rin ay natutuwa sa puzzles, numbers at experiments. Kapag may puzzle o Rubik's Cube, sila yung hindi titigil hanggang makuha ang solusyon dahil gusto nilang gumagana ang utak nila. At gusto ng mga taong ito may dahilan at ebidensya bago maniwala. Kapag may chismis, lagi nilang reply ay, ano ang proof? Kasi kailangan muna nila ng facts bago maniwala. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito ay accountant, chess player, computer programmer, scientist, at engineer. Sunod naman ay visual spatial intelligence o talino sa larawan at spasyo. Kakayahan o palatandaan. Ang taong may ganitong talino ay nag-iisip gamit ang mga larawan o imahinasyon. Kapag may pinapaliwanag ang teacher, para bang may instant movie sa isip nila dahil kaya nilang mag-visualize ng mga konsepto. Magaling sa direksyon, layout at hugis. Alam nila kung paano pagandahin ang project, poster, o digital design dahil magaling sila mag-ayos ng pwesto at elemento. Mahilig silang gumuhit at magdisenyo, mapadoodles man o portrait. Ang mga gawa nila ay parang pang-art gallery, kahit sa likod lang ng notebook ginagawa. Mas natututo ang mga taong ito kapag may drawings, charts at diagrams. Kapag mind map ang gamit, biglang nagiging mas madali ang lesson dahil mas nakikita nila ang connection ng mga ideas. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito ay photographer, architect, artist, at engineer. Sunod naman ay musical intelligence o talino sa musika. Kakayahan o palatandaan. Ang mga taong may ganitong talino ay mahilig at mahusay sa musika, tono at ritmo. Kahit simpleng hampas lang sa mesa, nagiging beat na bagay sa kanta kasi feel na feel nila ang tunog. Pangalawa, nakikilala nila ang pagkakaiba ng mga tunog at beat. Isang ulit lang magpatugtog ang latest hit. Kaya na nilang sabayan at minsan may harmonies pa. Next, madaling matuto sa pamamagitan ng tugtugin o awitin. Ginagawa nilang jingle ang lessons. Kaya kahit nakapikit, mare-recite pa rin nila ang multiplication table. Nakakaalala rin sila ng impormasyon sa tulong ng tunog. Bawat melody may katapat na memory. Kaya kahit matagal na ang isang kanta, natatanda pa rin nila ang eksenang kaakibat nito. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito ay disc jockey o DJ, singer o musikero o manunugtog, composer, at sound engineer. Sunod, bodily kinesthetic intelligence o talino sa katawan. Kakayahan o palatandaan. Ang taong may ganitong talino ay magaling gumamit ng katawan sa paggawa o pagpapahayag. Mas naaalala nila ang lesson kapag gumagalaw sila. Parang ang katawan nila mismo ang nag-aaral. Pangalawa, aktibo sa sports, sayaw o gawaing praktikal. Hindi mapakali sa upuan dahil ang energy nila parang laging may gustong gawin o galawin. Marunong gumamit ng kamay sa paglikha o pagkumpuni. Kapag may sirang bago gamit, sila ang takbuhan dahil mabilis sila mag-isip ng paraan para maisaayos ito. At madalas gumagamit ng kilos sa pagpapaliwanag. Kahit kulang sila sa salita, naiintindihan mo pa rin ang kanilang kwento dahil sa kanilang senyas,
o animated na actions nila kapag sila ay nagkukwento. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito ay dancer, actors or actress o artista, carpenters, sports o manlalaro, police, musician, soldier, at doctor, lalo na sa surgery. Next, interpersonal intelligence o talino sa pakikipagkapwa. Kakayahan o palatandaan. Ang taong may ganitong talino ay, una, marunong makipag-ugnayan at makinig sa iba. Lagi silang may empatya at kayang maramdaman kung kailan may problema ang kaibigan. Next, madaling bumuo ng pakikipagkaibigan at magtrabaho sa grupo. Sa group work, sila ang nagpapalakas ng teamwork at nagtitiyak na lahat ay may role. Marunong din silang magpayo o tumulong sa mga nangangailangan. Kahit mabigat ang kanilang pinagdadaanan, nagagawa pa rin nilang magbigay ng words of wisdom o payo sa iba. At marunong magbasa ng emosyon ng ibang tao. Alam nila kung kailan dapat magsalita at kung kailan dapat makinig lang at tumahimik. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito ay politician, leader, sales representative, counselor, social worker, teacher, at businessman. Sunod, intrapersonal intelligence o talino sa sarili, kakayahan o palatandaan. Ang mga taong may ganitong talino ay marunong umunawa sa sariling damdamin, lakas, at kahinaan. Napapansin nila kapag may mali sa nararamdaman nila at nagiging totoo sila sa kanilang sarili. Madalas nagmumuni-muni at nag-iisip bago kumilos. Hindi sila nagpapadala sa peer pressure at sa kanilang damdamin dahil alam nila ang tama para sa kanila at alam din nila kung ano ang mali. Alam kung paano ayusin ang sarili sa panahon ng stress. Gumagawa sila ng paraan para maging maayos ang takbo ng araw tulad ng pagpapahinga kapag napapagod na. At sila rin ay may matibay na personal na prinsipyo. Kahit walang nakakakita, pipiliin nila ang tama dahil alam nilang yun ang makabubuti sa kanila at sa iba. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito ay psychologist, life coach, writer, manunulat, philosopher, researcher, at businessman. Next, naturalistic intelligence o talino sa kalikasan, kakayahan o palatandaan. Ang mga taong may ganitong talino ay mahilig sa hayop, halaman at kapaligiran. Sila ay may mini zoo o mini garden sa bahay dahil mahal nila ang mga hayop at ang kalikasan. Magaling mag-obserba ng mga pagbabago sa paligid. Napapansin nila kung umiinit na ang panahon o may bagong tumutubong halaman sa school garden. May malasakit sa kalikasan at mga buhay na nilalang. Hindi nila hinahayaan na magkalat ang iba dahil gusto nila malinis, safe at maganda ang paligid. At gusto rin nila tuklasin ang mga bagay sa kapaligiran. Gusto nilang malaman kung paano nabubuo ang kidlat, ulan at ulan ng bagyo, kaya marami silang tanong tungkol sa agham. Mga posibleng trabaho o ginagawa: veterinarian, farmer o magsasaka, biologist, botanist, at environmentalist. Next, existential intelligence o talino sa buhay at diwa. Kakayahan o palatandaan. Ang taong may ganitong talino ay, una, mahilig magtanong tungkol sa kahulugan ng buhay. Minsan habang nakatingin sa bintana, napapaisip sila kung ano ang purpose nila sa mundo. Sila rin ay interesado sa relihiyon, moralidad at mga paniniwala. Gusto nilang maintindihan kung bakit may mabuti at masama at paano dapat kumilos sa tamang paraan. Sila rin ay nagnanais makatulong at gumawa ng kabutihan sa mundo. Kahit maliit lang ang kaya nila, ginagawa nila para sa ikabubuti ng kapwa. Tulad halimbawa ng pagsali sa donation drives. At ang mga taong ito ay madalas mag-isip kung paano maging mabuting tao.
Hindi nila sinisigaw ang kabutihang ginagawa nila. Tahimik pero totoo ang puso. Ang mga posibleng trabaho at ginagawa ng mga taong ito ay teacher, pare o pastor, madre, at humanitarian worker. Ito ang iba't ibang uri ng talino ayon sa teorya ng multiple intelligences ni Howard Gardner. Ang model na ito ay ginamitan ng Hughes Bilog, gaya nito, para ipakita ang lahat ng intelligences ay pantay-pantay ang halaga. Walang nakahihigit o mas mababang uri. Ipinakikita rin nito na ang lahat ng talino ay magkakaugnay. Ibig sabihin, hindi lang iisang talino ang ginagamit ng tao sa bawat gawain, bagkus nagtutulungan ang mga ito. Halimbawa, sa pagbablog, hindi lang linguistic intelligence o pagsalita ang kailangan, kundi pati interpersonal intelligence o pakikipag-usap sa audience. Kailangan din dito ang visual spatial intelligence para sa pag-edit o pagdidisenyo. Dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa iba't ibang talino. Sana ay mas nakilala ninyo ang iba't ibang uri ng talino. Tandaan, walang mas mataas o mas mababang intelligence. Bawat isa sa atin ay may kakaibang galing na pwedeng umunlad. Depende kung paano natin ito gamitin. Salamat sa pakikinig at panonood. Kung nakatulong sa inyo ang video lesson na ito, paki-like, subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli, paalam!